Magandang araw mga bossing. Nandito tayo ngayon sa Gumaka. Dito tayo dadaan ulit sa Gumaka Bypass Road. Tingnan natin kung anong sitwasyon. So ngayon parang napakatahimik dito ngayon, no? Halos walang dumaraan. Takot na siguro sa mahal ng gasolina, lalo-lalo ng diesel. O ito, tumirik. Hindi na kinaya yung ahon. Napakatalag kasi dito, mga bossing. O dito, ayan, truck. Ngayon, napasuksok na. Ulo. Magandang araw mga bossing ko. Narito na naman tayo sa panibagong road condition update dito sa Gumaka. Sa video na ito, bibigyan ko kayo ng aktual na sitwasyon ng kalsada sa Gumaka Bypass Road. Pati na rin ang update sa mga ginagawang road construction sa loob mismo ng bayan ng Gumaka. At ipapakita ko rin sa inyo kung paano makakaiwas dumaan sa Gumaka Bypass Road sa pamamagitan ng alternatibong route. Kaya mga bossing, samahan niyo ako muli panibagong road. Wala siguro ng preno dito yan. Nakaas kasi nitong itong parte nito. Kaya kung daraan kayo dito mga boss, ingat na eh. Ingat lang at napakadelikado nitong kalsadang ito. Lalo na sa mga mabibigat na sasakyan. Unahin natin ang Gumaka Bypass Road. Sa kasalukuyan, patuloy na maraming motorista ang dumaraan dito. Sa kadahilanang hindi pa natatapos ang road rehabilitation sa loob ng bayan ng Gumaka. Makikita nyo na maayos naman ang kalsada dito. Ang problema nga lang, sobrang tatarik na ahon at sobrang mahirap para sa mga kargadong sasakyan. Napakatahimik eh. Pero nakaraang daan ko dito talaga ng dami sasakyan. Siguro ngayong mahal na araw. Dami na naman talaga dito, nakakatakot. Lalo't hindi pa tapos yung ginagawang kalsada sa bayan. Pero pwede lang dumaan doon yung mga malilit na sasakyan. Pero sure ako na traffic doon sa mahal na araw. One way lang kasi yun. Dahan ng truck. Buti na yan. Ito lang mga boss ang hirap dito pag napasunod ka sa malalaking truck. Ang hirap mag-overtake kasi mga pakurbada na ito. Baka may makakasalubong tayo dyan. Dito isa pa rin ito sa napakataas na patarik ito. Nung gagaling ka sa Bicol. Napakadami rin dito na tumitirik ng mga sasakyan. Yan. Change to low gear. Yan.
bukod sa napakatarik na, may mga parte pa dito ng kalsada na sira. Kagaya nito, oh. Yan. Bigla na lang parang tumatagilid. Yan, mga nakakatakot sa bahon, tapos nakasunod ka dyan kung biglang matras. O ano ito? Matagal na ito. Tutubuan na ng damo. JNT. Tumalaksak na sa gilid. Sa mga maliliit na sasakyan, okay lang dito eh. Talagang mga tracking lang ang medyo mahirapan talaga dito sa daan eh. Parang napaligtad. Dapat ang diversion road, dito nadaan yung mga malalaking mga tracking, tapos yung mga maliliit sa bayan. Kaso ang mangyayari, dahil nga sa sobrang tarik nito, at napakahirap daanan, yung mga maliliit na sasakyan ang dadaan dito, tapos yung mga malalaking truck ang sa doon sa bayan. Parang maliit. Ayun o, kagaya ng mga ganyan. Ganyan. Isa nga palang alternate route, ayaw yung dumaan dito sa bypass road kung manggagaling kayo ng Manila. Pwede kayong dumaan doon sa sa Padre Burgos. Pagdating nyo ng Malikboy, kakanan kayo. Dito tayo sa bayan. Tayong bayan. Papakita ko sa inyo yung kung ano ng update. Doon sa ginagawang kalsada, may gitna mismo ng bayan. Tingnan natin kung matatapos nga ba talaga ito bago mag Holy Week. Kung dito kayo maggagali sa Bundok Peninsula, kahit truck ang gamit nyo, pwede kayong dumaan dito sa bayan. Kasi diretso ito eh. Doon sa kabila, hindi pwede. Hindi kayo makakaliko doon. Ayun o, dito na sila dumadaan sa sa papunta na ng Bundok Peninsula. Maganda kasi ang kalsada dyan. Hindi kagaya sa kabila. Madaming lubak-lubak. Gumaka at Timona, Gumaka, Plaridel at Timonan. Yun, hanggang sa makarating kayo ng Malikboy. Saka doon sa sa diversion road ng Atimonan sa Sigsagay, napaka sira-sira na rin ng kalsada.
Jollibee, 1.5 kilometer. Diyan sa Jollibee, sa tapat niyan, doon yung ginagawa na kalsada. Maganda ngayon yun. Napakaraming bakal. Pwede naman palang gawin gano'n. Hindi pa ginawa nun, hindi pa ulit-ulit. Nakakailang ano na yun. Nakakailang gawa na. Gagawa si Raul eh. Grabe ang gasolina. Diesel, lalo na ang diesel ngayon. Matakot. Taas ng presyo. Kapag mas mabuti na yung kahit mahal, basta't may supply, ay hirap na mawalan pa paano na. Kahit dito sa bayan, no, o konti na nagsiswing lang na mga tricycle, titipid na rin. Samantalang ano ngayon, lunis na lunis. Dapat dito eh, ano, kagulo ng mga tricycle dito ngayon. Dito tayo, diretso tayo para makita ko sa inyo. Pwede dito ang mga ano, truck. Kasi dire-diretso ito. Oh. Ito yung ginagawa dito sa bayan ng Gumaca. O, tingnan nyo kung truck ang gamit nyo. Diretso lang kayo dito kasi bawal dito sa kaliwang ito. Hmm. Daming bakal. Oh. Haba. No? Malabo itong matapos ng Holy Week. Itong dalawang lane na ito. Ito, babakbakin pa sigurado ito. O, yan. No? Dire-diretso kayo kahit truck ang gamit nyo. Yan na yung palabas ng bayan nito, ng Gumaca. Nakikita nyo, dito sa loob ng bayan ng Gumaca, ginagawa ang road construction at rehabilitation. Layunin ng proyektong ito na mapabuti ang daloy ng trapiko at maging mas ligtas ang pagbiyahe ng mga residente at motorista. Sa ilang bahagi sa bayan ng Gumaca, may mga road concreting na isinasagawa. Dahil dito, pansamantalang makakaranas ng mabagal na daloy ng trapiko, lalo na sa mga lugar na may ongoing construction. Bagamat sa ngayon ay may kaunting abala, asahan naman natin na malaki ang magiging benepisyo nito kapag natapos na. Dahil magiging maayos na at ligtas, mabilis ang biyahe sa loob ng bayan ng Gumaca. Pakita ko naman sa inyo mga bossing, kung kayo manggagaling ng Bicol at mapapadaan kayo dito sa loob ng Gumaca, ito ang inyong daraanan.
close. Dito kayo sa kanan. Pwede rin dito sa kaliwa, tapos diretso kayo dito. Grabe kung gaano kahirap. Kung maliliit lang na sasakyan, pwede. Ito naman ang sisirang kalsadang ito pag laging nadadaanan lang. Medyo malaki-laki sasakyan. Halos tricycle at kotse at nakakadaan dito dati. Yan. Pag kaliwa dyan, yan ang palabas na. Kaya talagang mga maliliit na sasakyan ang pwedeng dumaan dito. Slow down, school soon. Tapos yung pakanan na yan, yun na ang papunta ng Maynila. Ayan, kagaya ng mga truck na yung ganyan. Hihirapan yung pagliko. Pakita ko naman sa inyo kung kayo manggagaling sa Maynila, ang dadaanan nyo. Yan, kagaya yung truck na yan. Liliko yan dito sa kanan na napakaliit na daan. Hindi naman siya kalakihan truck. Oh. Pero medyo nahihirapan. So dito sa padiretso na ito, yan, ginagawa nga, one way nga lang. Kaya hindi pwede rito yung mga malalaki. Talagang mapipilitan sila dumaan sa diversion road. Bawal tayo dadaan sa ano sa likod ng munisipyo. Napakaliit dito ng daan. Talagang mahirap dumaan. Lalo na kung malaki ang sasakyan ang gamit. Pag bypass road na ulit tayo pabalik. So yun, yun ang daan na pwede nyo madaanan kung kayo papunta na ng Bicol o pa Manila. Kung dadaan kayo dito sa Gumaca. Meron pa kasing isang alternate route dito sa Lopez, Quezon. Pero napakalayo nun. Ang exit point nun ay sa ano na, Katanawan, Quezon. Napakalayo. Tsaka medyo delikado sa lugar na yan. Kaya talagang itong Gumaca ang pinaka sabihin na nating madaling daanan. Pero kung pipilian nyo lang, dadaan kayo ng bypass road o tsatsagain nyo dito sa loob ng bayan ng Gumaca. Hindi pa kaya ng hanggang mahulog yan. Ang tagal pa siguro yan.
Pre, babakbakin pa yung yung mga semento nun. Pagkabakbak nun, magbabakal. Kung madaliin man yun, ay yung pagpapatuyo ng semento na yun, napakatagal naman. Kaya talagang sure na sure ang traffic dyan. Sa bayan at dito sa bypass road. Ito, dinadaanan natin ito. Pwede nyo rin itong daan. Magagaling kayo ng Bicol. Diretso hanggang doon sa Malikboy. Hindi nyo nadadaanan ng pitong tahimik ng gasolinahan. Bali, nag-loop lang tayo. Dito na tayo babalik sa diversion road. Doon ka sa gumaka sa may parting Rosario. Napakasama ng ng kalsada. Tsaka ang bagal ng takbo ng mga traffic at malikabok. Dito na lang tayo sa bypass road kahit medyo delikado, diretso na. Ingat na lang. Puntahan pa kaya natin ng yung kadugsong ng bypass road. Doon sa pinakamatarik naman tayo. Yun, yung dadaanan natin yun. Isa pa rin yun sa isa bungod na pagkalabas ng bypass road dito sa crossing. Napakatarik nun. Napakadaming truck din doon na tumitirik. Pasyalan na rin natin at maaga pa naman. Hindi pa naman ganun kainit. Hindi na kasi ng init ngayon. Talagang summer na. Pero pagdating naman ng gabi, napakalamig. Kaya siguro ang inaabot ng buhay. Tingin ko naman ay kakaunti ang magsisiuwi ngayon. Tumaas kasi na ang mga pamasahe sa bus. Kung may service ka naman, gasolina, diesel, napakataas din. Tsaka na hindi ganun kadami, nakagaya dati. Yan, nakakatakot. Napakatatarik yan. Tapos, ito susundan natin. Unahan na natin yan. Sumundan tayo dito sa bus. Kanya yung bus na yan ng Mandigma. Nakakatakot sundan niya. Ito, yung flash ayan aatras yan. Wala. Unahan na natin ito at baka tumirik pa. Mas matarik kasi ito. No? Hirap na hirap.
Grabe yung pahirap sa mga motorista nitong daan na ito. Kung ginaya man lang ito sa parte ng Sariaya. Ito bypass road talaga. Diversion road. Na kahit malalaki sa sakyan eh, okay na okay lang. Pag nakalagpas ka naman doon sa unang ahon na yon, chill-chill ka na dito. Ganda naman ng view. Bawi na lang sa view. Pinaka ano ito, tok-tok ng bundok. Puro tower eh. Oh. Ay, sa gilid pa tayo mapitik. Ang gandang init. Wala na natin. Magloloog ka rin. Oh, putik. Bangin. Makapadiretso ka dyan. Takas na. Ito. Tagilid na yung kalsada. Nakatayo na rin mga ano eh. Tindahan. Ito naman ang dadaanan nyo kung didiretsahin nyo yung bypass road na yan. Dito na sa may panikihan ng ano nito eh. Labas. Panikihan o Bilyapado. Alam natin kung anong nakakasakot dito. Petron, 1 kilometer. Ayan yung Petron sa may LTO. Ayan yung bus na pinapartikan natin. Hataw na ulit. Ayan, dito na mga bus ang ano niya. Exit. Maharlika Highway na ulit yan. Pagkalagpas natin ng Riles, Maharlika Highway na yan. Yung kanan, papunta ng Bicol. Kaliwa, papunta ng Manila. Kung dadaan kayo dito sa Gumaca Bypass Road o maging sa bayan ng Gumaca,
iyan ay inyong makikita at inyong mararanasan ang road condition. Patuloy natin babantayan ang mga updates sa mga road condition at infrastructure project dito sa ating lalawigan upang maibahagi ko sa inyo at lalo-lalo sa mga biyahero na dumaraan dito sa lalawigan ng Quezon. Kung gusto niyo ng mga regular road updates, travel information at actual road situation, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood at ingat sa biyahe mga ka-road.